Magandang araw sa ating lahat. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Filipino 3, unang markahan, ikalimang linggo ng Revised K-12 Curriculum na may paksang bahagi ng pangungusap, simuno at panaguri. Para sa ating layunin, sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga bahagi ng payak na pangungusap, ang simuno at panaguri, na isusulat ng maayos at wasto ang mga natutuhang salita tungkol sa paksa, nababasa ng wasto ang mga natutuhang salita tungkol sa paksa, at nabibigyang halaga ang mga paraan upang mapanatili ang kalinisan sa ating pamayanan. Ngayon, aking ipapakita ang mga sumusunod na larawan. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan A? Ano naman sa larawan B? Magbigay ng pangungusap tungkol dito. Narito ang mga halimbawang pangungusap. Para sa larawan A, ang bata ay nagtapon ng basura sa ilog. Para naman sa halimbawang pangungusap ng larawan B, ang bata ay nagtapon ng basura sa tamang basurahan. Alam nyo ba mga bata na may dalawang bahagi ng pangungusap? Oo, ito ay ang simuno at ang panaguri. Unahin muna nating alamin kung ano ang simuno. Ito ang paksa ng pangungusap, ang pinag-uusapan. Ang simuno ay maaaring tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ngayon, ating balikan ang mga pangungusap kanina upang magsilbing halimbawa ng simuno. Para sa larawan A kanina, ang pangungusap ay ang bata ay nagtapon ng basura sa ilog. Ang simuno natin ay ang bata dahil ito ay isang tao at siyang pinag-uusapan sa pangungusap. Para naman sa nabuong pangungusap sa larawan B, ang bata ay nagtapon ng basura sa tamang basurahan. Makikita natin na ang pinag-uusapan ay ang bata na siya ring isang tao. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang bahagi ng pangungusap, ang panaguri. Ito ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa simuno. Karaniwan itong may pandiwa o salitang kilos o salitang naglalarawan o tinatawag ring pang-uri. Ngayon, muli nating balikan ang mga pangungusap kanina para naman sa panaguri. Para sa larawan A, ang pangungusap kanina ay ang bata ay nagtapon ng basura sa ilog. Ang simuno natin kanina ay ang bata. Ngayon naman, ang ating panaguri ay nagtapon ng basura sa ilog. Sapagkat, tulad ng sinabi natin kanina, ang panaguri ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa simuno. Ano ba ang ginagawa ng bata? Nagtapon ng basura sa ilog. At makikita rin natin dito ang pandiwa o salitang kilos na nagtapon. Para naman sa larawan B, ating balikan ang pangungusap at hanapin ang panaguri. Ang bata ay nagtapon ng basura sa tamang basurahan. Ang ating simuno kanina ay ang bata. At ang kadugtong nito ay nagtapon ng basura sa tamang basurahan ay siyang ating panaguri.
dahil ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa simuno kung saan ito ay ang bata. Ngayon, dumako naman tayo sa isang gawain. Atin munang basahin ang panuto. Narito ang iba pang halimbawang pangungusap. Maaari mo bang tukuyin ang simuno at panaguri sa pangungusap? Simulan na natin. Para sa unang pangungusap, si Ana ay nagwalis sa bakuran. Alin ang simuno at panaguri? Mahusay! Ang ating simuno ay si Ana dahil siya ang pinag-uusapan. At ang ating panaguri ay nagwalis sa bakuran dahil ito ang impormasyon tungkol kay Ana. Para sa ikalawang pangungusap, nagtanim ng kamatis at talong si Kuya. Alin ang simuno at panaguri sa pangungusap? Magaling! Ang simuno ay si Kuya dahil siya ang pinag-uusapan sa pangungusap. At ang ating panaguri ay nagtanim ng kamatis at talong dahil ito ang impormasyon mula sa ating simuno na si Kuya. At para sa ikatlong pangungusap, ako ay tumulong sa paglilinis sa ilog. Alin ang simuno at panaguri sa pangungusap? Mahusay! Ang simuno ay ako dahil siyang ating pinag-uusapan sa pangungusap. At ang ating panaguri ay tumulong sa paglilinis sa ilog dahil ito ay ang impormasyon tungkol sa ating simuno o pinag-uusapan. Ngayon naman, ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? Tama! Ang dalawang bahagi ng pangungusap ay ang simuno at panaguri. Ikalawang katanungan, ano ang simuno? Mahusay! Ang simuno ay ang pinag-uusapan sa pangungusap na maaaring tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Para sa ikatlong katanungan, ano naman ang panaguri? Mahusay! Ang panaguri ay ang nagbibigay impormasyon sa simuno. Ikaapat na katanungan, paano natutukoy ang panaguri? Magaling! Karaniwan itong natutukoy bilang pandiwa o salitang kilos o kaya naman salitang naglalarawan o pang-uri. Ngayon, dumako na tayo sa pagtataya. Ating basahin ang panuto. Bilugan ang simuno at ikahon ang panaguri sa bawat pangungusap. Mayroon kayong 10 minuto upang gawin ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin.
Ngayon, atin nang sagutan ang pagtataya. Para sa unang pangungusap, kami ay nagtanim ng puno sa bakuran. Alin ang simuno at panaguri? Magaling! Kami ang simuno at ang panaguri ay nagtanim ng puno sa bakuran. Ikalawang pangungusap, naglinis ng kanal ang mga mag-aaral. Ang ating simuno ay ang mga mag-aaral at ang ating panaguri ay naglinis ng kanal. Para sa ikatlong pangungusap, si Jen ay nagligpit ng kalat sa baybayin. Ang ating simuno ay si Jen at ang ating panaguri ay nagligpit ng kalat sa baybayin. Para sa ikaapat na pangungusap, si Lenny ay nagpulot ng plastik sa parke. Ang ating simuno ay si Lenny at ang ating panaguri naman ay ang nagpulot ng mga plastik sa parke. At para sa panglimang pangungusap, sila ay gumagamit ng ecobag sa pamimili. Ang ating simuno ay sila at ang ating panaguri ay gumagamit ng ecobag sa pamimili. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating aralin sa Filipino 3, unang markahan, ikalimang linggo ng revised K-12 curriculum na may paksang bahagi ng pangungusap, simuno at panaguri. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-like, comment at share na rin. Hanggang sa muli!